Yes. Good morning. Good morning, Olongapo. Ayan. So, today's February 25 at tayo ay pauwi na. So, ayun yung tinuluyan nating transient. Ayan. At ito ang view niya sa harapan. Maganda na rin, payapa. May bundok, may river. Ito yung mga bike natin, ano. Ayan. So, ito yung top box natin. Yung mga gamit. Naiwan ko kasi yung mga strap natin. So ayan, yan ang itsura ni Domo ngayon. Kapal pa rin ng gulong natin. Sobrang tagal pa nito bago natin mapalitan. Siguro mga nasa around 8K na natatakbo ng ating gulong. Kapal pa rin. At ito naman yung motor ni I Am Jamich. Wala bang maingayan? Wala naman. Okay lang. Painitin na rin natin siya, no? So ngayon ay uwi na kami. Pero bago yon, magla-lunch muna kami kasama yung aking ninong dito sa Olongapo rin. At mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit di na ako masyadong nag-vlog kagabi sa Boss Ironman. At saka nung finish, di na rin ako nag-outro. At di na rin ako nag-update nung mga di na rin ako masyadong nag-update ng mga kada checkpoints. Bukod sa naglukong kasi yung natin, nasira yung mounting natin dito sa helmet. Parang medyo tinamad na rin ako kagabi nung naka-finish na kami. Pagod na rin kasi talaga. At wala kaming nakuhang finisher kit. Although naka-finish kami, pero wala kaming nakuhang finisher kit dahil maaga yung mga pa-cut off. So ayan, ito yung tinulugan namin. Olongapo Visita Transient. Pangit Boss Ironman ngayon. Although masaya ang experience. Kasama natin si I Am Jamich. Kami ay papasok na ng expressway. So ako, hinto ko rito sa may Dinalupihan exit sa may tipo. Pupuntahan natin si Tin Moto kasi may abot daw siya mga pagkain. Sheesh! Ganda namang expressway dito. Ang kinis. Kung alam ko lang na pwede sanang dumaan dito papuntang first checkpoint, pwede namang dumaan sa Boss Ironman. Problema lang, di mo ma-enjoy yung thrill at yung excitement, yung adventure doon sa service road kung dito dumaan. I'm sure may mga nagsidaanan din dito. Hindi ko alam, hindi ko kilala, pero I'm sure may mga hindi rin napigil yung mga marshals. Kuya Jay, hindi ka rito, sa kabila ka. Sa kabila ka. Papuntang Dinalupihan to. So paalam muna tayo kay Ironman Jay. Let's go. Bye bye. Ingat. Hindi na siya si I Am Jamich lang ngayon. Siya na si Ironman Jamich. Eto na, kasama na natin si Tin Moto. Magpapahalo-halo daw siya. Ayan yung kanyang Mio na solid din sa endurance. Halo-halo. Papaliwanag ko sa inyo ngayon bakit pangit sumali ng Boss Ironman. Pangit, hindi pala pangit sumali. Medyo pangit ang Boss Ironman ngayong 2024. Yan, pagpasensyahan nyo na ako, wala akong gloves, basa kasi magdamag. So kahit matutuyo siya ngayong suot ko, hindi ko na trip suotin kasi babaho yung kamay ko. Ang tagal mawala nun. So pangit ang Boss Ironman ngayon 2024 Luzon. Unahin natin sa presyo. Napakamahal ng 7.5 compare last year na 5.5. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga yon, pero pagdating kasi sa kit, meron tayong arm sleeves, tube mask, and then t-shirt and vest. Yung vest na may motol lang sa harapan, may motol pa sa likuran.
Tsaka mas maganda yung gawa nung last year compare ngayon. Mukhang rubber ng salbabida yung nakalagay. Hindi naman sa nilalait ko, okay lang. Reflectorized, kikita lahat ng rider or lahat ng user ng vest sa daan. Pero para sa akin, hindi rin maganda yung net na gamit. Manipis. One size fits all. Yun na yun. Pagdating sa grid, okay naman. Wala namang masyadong pangit sa grid, pero okay lang din. Pero pagdating sa nila management, hindi totally naliwanagan like yung kung saan ruta, kung mag-expressway ba nung take off. At although may mga marshal na tinuturo naman kung saan kayo dadaan, pero may mga ilan kasi na talagang nakalamang sa oras dahil papuntang first checkpoint, Lingayen, nag-expressway. So exit lang naman ng Dagupan yun or kaya Lingayen. Babalik na yon sa first checkpoint. Samantalang kami, talagang in-experience namin yung buong Zambales Road. Nandyan lahat yung nadaanan namin. May aksidente, yung traffic, mga sirang daan. Kumbaga doon nabubuo talaga yung challenge kapag kinumpleto mo yung ruta na nakalagay sa event. Pero yung iba nag-expressway nabalitaan ko may mga nag-expressway papunta, kaya sobrang aga talaga natapos. At saka alam nyo guys, yung racing na sinasabi, kaya nagmumukhang racing yung endurance challenge kasi sobrang haba nung kailangan takbuhin. Nasa 1,400 plus 1,400 plus kilometers yung kailangan naming takbuhin. So kailangan namin talaga magmadali. Walang time para magpahinga ng matagal. At kapag nagmamadali naman sa kalsada, natural, magpapatakbo kami ng matulay. Kaya nagmumukhang nagkakare-karera lahat. Pero kung sinabi nila na 24 hours 1,200 kilometers lang, kakayanin. Kumbaga kasi tayo naka-finish tayo, sobra lang talaga tayo sa time, pero finisher tayo. Umabot tayo doon sa photoshoot, pero hindi yung sa nagpapamigay ng kit, hindi na Kumbaga hindi ko naman sinasabi na naging madaya yung Boss Ironman. Pero ganun pa man talaga, lugi ang mga naka 400cc kasi talagang lang yan, puro pasang awa sa takbuhan. Hindi naman tumatakbo ng 150 yan mahigit pagka open. Unlike yung mga malalaki talaga, kaya nilang tumakbo. Hindi ko naman sinabi nagpapatakbo sila lahat ng ganun. Pero yung iba pacing talaga. Pero imagine guys, last to take off tayo. Kung mga pang 20, pang 30 ang bike tayo bago sa huli na nag-take off. Tapos nakatapos tayo yata something kalahatian or nasa something 600 tayo. Nakita ko kasi yung listahan sa Wheeltech na pang 500 something ako, malapit na sa 600. Imagine, marami pang natira. Tapos cut off na. Nung nakarating kami ng Wheeltech, cut off na yung uni oil at cut off na rin sa grid. Imagine, natitirang 1,000 pa na mahigit na participant na bumabaybay pa ng Di Bakulao or ng Quirino. So medyo hindi ko nagustuhan yung kaya hindi na ako nag-update masyado kasi nasira yung mounting natin. Tinatsaga ko na lang ngayon, nahuhulog itong mounting natin kasi yung adhesive medyo luma na, natunaw na. At yung doon sa kit, sa finisher kit, once na nag-cut off na, nagpa-pack up na, wala na, umalis na. Paano naman yung ibang naka-finish? So may napagtanungan ako doon, isang organizer, na ang sabi, titignan daw nila yung mga pumasok sa Kabanatuan or doon sa Wheeltech checkpoint para malaman nila kung sino pa yung dapat na i-consider mabigyan ng kit. Pero syempre pag gano'n naman ang sinabi sa'yo, wala ka na ibang sasagot nung kundi ay okay po sir, sige po, thank you po. Dahil pag hindi yun ang sinagot niya, syempre ang taong magtatanong doon makikipagtalo. Naka-finish kami, bakit hindi nyo ibibigay yung kit? Yan, bla 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 bla. Ayun, nagets nyo na. At least alam ko sa sarili ko, naka-finish ako doon sa challenge nila. Sumobra lang ng konti sa time, pero okay lang. Ang rason naman kasi doon, hindi naman eksaktong 1,200 yung palaro nila 1,400
1.4 nga eh. Tapos gagawin nilang 24 hours. Oo, kaya ng malalaking bike at ng mga skilled rider talaga. Kaya. Pero pagdating sa mga may kasama, may grupo-grupo, nag-aantayan or nag-aalalayan, hindi natin sila masisisi doon. So dapat kung 1.4 man lang yun, nag-alat man lang sila sana ng extra hour or kaya extra 1.5 or 2 hours, ginawang 26 hours. 1.450 something eh. Last year, 2023, nasa 1.3 mahigit dahil nag-expressway nung take-off. Tapos sa Villa Arc yung isang ruta, hindi pantabangan. Kumbaga expressway pa lang bawi na. At ang hindi ko nagustuhan sa Boss Ironman ngayon, itong mga VIP something Churbalucenes na yan, may mga uneven treatment depende sa may pera. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Finisher pa rin tayo. Bagay, ako naman din ang magbe-benefit nun kasi title ko yun. Title ko naman ang nadagdag sa akin. Yun nga lang, medyo pangit talaga yung management ngayon. Hindi ko nagustuhan yung management ngayon. Mas maganda pa nung last year. Mararamdaman mo na worth it talaga sumali ng Boss Ironman. Malapit na tayo sa exit ng Clark, Florida Blanca. Pero sa Tarlac tayo exit, guys. Tayo ay ano na talaga ngayon, papunta na sa tunay na finish line. Ano pa ba? Ano ba bang masasabi ko sa Boss Ironman? Yung mga casualties natin, wala tayong magagawa dyan kasi may waiver eh. May waiver na pinirmahan ng rider na kung sakali may mangyari, maka-aksidente or ano pa man na hindi maganda, eh hindi sagot ni Boss Ironman ang gastos ni rider at ng biktima ng rider. Ang isang maganda lang din sa Boss Ironman, syempre prestige, maraming bantay sa daan, sikat, ewan ko ba, maraming police, maraming rescue, at kung ikaw ay naman pasiraan ng motor sa kalsada, meron silang sweeper, may truck or van sila na pipick up sa'yo pabalik ng grid. So ito, si Domo, ayan, pag-usapan natin si Domo. Nakadalawang Boss Ironman na, isang Cordillera at Sandamukal na kung ano-ano pang ride na ginawa nito. So si Domo, 30,000 na, 30,000 odometer na. Good na, ganda oh, Himalayan. Wow! So ayan, patunay na si Domo okay, reliable ang Kawasaki Bajaj. Talagang matibay. Nangyari kasi sa atin na siraan tayo ng top box bracket. Ayan, hindi ko na gagamitin yung brand ng top box bracket na gamit natin, pero bumigay siya during endurance. Gawa rin naman nung ating mabigat na top box na 25 liters, alloy kasi yun. Tapos marami din tayong laman, like mabigat talaga. Sa mga kaldagan at talagang mga lubak-lubak bibigay yung bakal kahit makapal na flat bar. Mas maganda pa rin yung tubular. So anyway, okay naman lahat. Naka-finish tayo at safe. Walang naging aberya yung motor, yung makina. Tumalon lang ng isang beses yung ating kadena kasi lumuwag, pero na-adjust naman. Kasi papalitin na talaga yung mga sprocket nito. 30,000 na natakbo, ilang endurance ng nasalihan. Palitin na talaga yung mga sprocket natin. Sa engine, ala naman naging problema. Ignition coil, yan, palitin. Kasi nag-choke na siya lalo pag basa. Tapos nag-sudden throttle. Ma-choke talaga siya, parang parang mag-ano kayong, parang magta-traction control, gano'n, yung kinakat niya yung power. Anyway, I think yun lang ang masasabi ko. Kung i-rate ko ang Boss Ironman ngayon 2024, siguro mga 6 out of 10. So hindi na tayo mag-expect ng finisher kit, pero kung sakaling dumating man, maraming salamat. At kung sakaling makonsider tayo na pasok as finisher talaga, yun, maraming salamat. Anyway, maraming salamat sa lahat ng sponsors natin, major sponsors. Ayan, maraming salamat. Ayan, sulit na sulit talaga yung mga produktong pinagagamit natin. Ganda ng performance ni Doming. So maraming salamat sa Scramble Marketing, kay Ma'am Janice Crisostomo, sa Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motocom, Grand Toro Oro Trading. Si Grand Toro Oro Trading naman kasi sa hawak niya ang Aeropack, Lubrigold, Repsol, Blowpunk,
Yan. So, gamit natin lahat yan. Repsol oil, Aeropack na maintenance kit, blow pong horns, lubricant, pang coolant. Ayan. So, sa Imprint Customs, maraming salamat din para sa aming mga damit. Yung aming Boss Ironman shirt. Yun. So, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ride safe and see you on my next one.